Isang mapayapang sandali sa inyong lahat mga kaibigan. Ako si Mia at maligayang pagbabalik sa hinahon. Sa bawat kwento, may pusong nasasaktan at may pusong muling natututong tumibok. Sabi nila, ang pinakamasakit na pagtataksil ay hindi nanggagaling sa kaaway, kundi sa taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buong mundo. Paano ka muling babangon kung ang mismong gumiba sa'yo ay ang taong sinumpaan mong mamahalin habang buhay? Tapos na tayo, Isabel. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang boses na yon, ang boses na dati nagpapakalma sa kanya, ang boses na nangako sa kanya ng habang buhay sa harap ng dambana. Ngayon ay kasing lamig ng yelo. Nakatayo si Marco sa harap niya, sa loob mismo ng kwarto nilang dalawa. Ang kwartong binuo nila, pinuno ng mga pangarap. Ngunit ngayon, may ibang amoy ang hangin. Amoy ng pabangong hindi sa kanya. At sa likod ni Marco, nakaupo sa gilid ng kama nila ay isang babae. Si Stella, ang bago niyang assistant sa opisina. Nakabalot ito sa silk robe ni Isabel, ang paborito niyang robe. Marco? Halos pabulong na tanong ni Isabel. Ang mga salita ay parang mga bubog na bumabara sa kanyang lalamunan. Anong, anong ibig sabihin nito? Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Marco. Hindi niya man lang sinubukang magpaliwanag. Hindi niya man lang sinubukang magsinungaling. Isn't it obvious, Isabel? It's over. Ayoko na. Ang bawat salita ay isang sampal. Mas masakit pa sa sampal, ito ay isang saksak, diretso sa puso. Pero, bakit? Nanginginig ang kanyang boses, puno ng pagkalito. Ang pamilya natin. Si Leo. Pamilya? Umismid si Marco. At ang tingin nito'y puno ng pandidiri. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Mula sa kanyang buhok na nakapusod lang hanggang sa suot niyang luma at maluwag na duster. Isabel, tumingin ka nga sa sarili mo. Masyado ka ng predictable. Amoy kusina ka na palagi. Pagod na ako. Sa isang iglap, lahat ng sakripisyo niya ay nagmistulang basura. Ang mga gabing puyat para alagaan si Leo kapag may sakit. Ang pag-iwan niya sa sarili niyang karera para suportahan ang pangarap ni Marco. Ang walang sawang pag-aasikaso sa bahay para pag-uwi nito ay may kapayapaan. Lahat ay walang halaga. Naramdaman niyang may tumulong mainit na likido sa kanyang pisngi. Luha. Hinawakan ni Stella ang braso ni Marco, isang kilos ng pag-aari. At si Marco, hinayaan lang niya ito. Sa harap mismo ni Isabel. Kunin mo na ang mga gamit mo. Malamig na utos ni Marco. At ang gamit ng bata. Umalis na kayo. Pinalalayas mo kami. Hindi makapaniwalang tanong ni Isabel. Sa sarili naming pamamahay. Hindi na ito sayo. Mabilis na sagot ni Marco. Tuliros si Isabel na pumasok sa kwarto ng anak. Mahimbing na natutulog si Leo, ang anghel niya. Walang kamalay-malay sa mundong bumabagsak sa paligid nila. Pinigilan niya ang isang malakas na hikbi. Hindi siya pwedeng mag-ingay. Hindi pwedeng magising si Leo sa bangungot na ito. Nanginginig ang mga kamay niya habang mabilis na inilalagay ang mga damit ni Leo sa isang bag. Pagkatapos, ang sarili niyang mga damit. Iilan lang. Hindi niya alam kung ano ang dapat dalhin. Hindi niya alam kung saan sila pupunta. Sa sahig, nakita niya ang luma at medyo marumi ng teddy bear ni Leo. Ang paborito nitong yakapin tuwing gabi. Dinampot niya ito at niyakap ng mahigpit na para bang iyon ang tanging bagay sa mundo na totoo pa. Paglabas nila ng kwarto, dala ang isang maleta at isang bag. Nakatayo pa rin doon si Marco, ang kanyang asawa, ang ama ng kanyang anak, isang estranghero. Habang papalapit siya sa pinto, nagsalita muli si Marco, ang huling mga salita na tatatak sa kanyang kaluluwa. Huwag ka nang umasang may babalikan ka pa rito, Isabel. Bawat pantig ay may diin. Dahil wala nang natira para sa'yo. Hindi na lumingon si Isabel. Dahan-dahan niyang ginising si Leo. Binuhat ito habang inaantok pa
at naglakad palabas ng pinto. Palabas ng bahay na akala niya ay kanilang tahanan. Palabas sa malamig at madilim na gabi. Nang magsara ang pinto sa kanilang likuran, kasabay nito ang pagsasara ng isang kabanata ng kanyang buhay. Nakatayo sila sa gilid ng kalsada, sa ilalim ng ilaw ng poste. Ang mga sasakyan ay dumadaan, walang pakialam sa kanilang trahedya. Niyakap niya ng mahigpit si Leo na nagsisimula ng magising at magtaka. "Mommy?" Tanong ng maliit na boses, puno ng antok at pag-aalala. "Umuwi na po ba si Daddy?" Hindi sumagot si Isabel. Hinalikan na lang niya ang buhok ng anak habang ang mga luha ay walang tigil sa pag-agos. Maya-maya pa, tumingala si Leo sa kanya. Ang mga mata nitong bilog at inosente ay puno ng isang tanong. Isang tanong na sumira sa kung anumang natitirang piraso ng kanyang puso. "Mami, saan po tayo matutulog ngayon?" Sa loob ng taxi, tila nabibingi si Isabel sa katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang mahinang paghilik ni Leo na nakasandal sa kanyang balikat at ang paulit-ulit na pag-echo sa isip niya ng huling tanong ng anak. "Saan po tayo matutulog ngayon?" Mayroon na lang siyang isang sagot. Isang pangalan. Isang huling pag-asa. Papa. Si Papa. Ang kanyang ama. Si Don Rafael de Villa. Isang taong iginagalang sa kanilang probinsya. Matigas, oo. Minsan ay malamig. Pero ama pa rin niya ito. Dugo niya. Sa oras ng kagipitan, hindi siya nito matitiis. Hindi pwede. Nang huminto ang taxi, sa harap ng malaking gate ng mansyon ng mga De Villa, bumalik ang mga alaala. Ang mansyon kung saan siya lumaki, protektado at inosente. Ngayon, nagbabalik siya rito, basag at talunan. Bumaba siya ng taxi, maingat na kinalong si Leo para hindi magising. Ang bigat ng bata at ng solong maleta ay parang baliwala kumpara sa bigat na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Pinindot niya ang doorbell, ang tunog nito'y umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Ilang sandali pa, bumukas ang maliit na pinto sa gate. Si Mang Cardo, ang matagal na nilang katiwala. Nanlaki ang mga mata nito nang makita siya. "Senyorita Isabel?" Gulat na tanong nito. Anong ginagawa niyo rito? Gabi na." Ang tingin nito ay bumaba sa maleta at sa mukha ni Isabel na basaang-basa ng luha. Si Papa po, Mang Cardo? Gising pa ba siya?" Bumukas ang malaking gate. Pagpasok niya sa pamilyar na sala, ang lahat ay tahimik, malinis, marangya. Malayong-malayo sa magulong mundo na iniwan niya kanina lang. At doon, sa paborito nitong silyon, nakaupo ang kanyang ama. Nagbabasa ng dyaryo, may tasa ng kape sa tabi. Tumingala si Don Rafael. Ang mga mata nito ay matalas, mapanuri, walang bakas ng gulat, na para bang inaasahan na niya ang pagdating ni Isabel. "Papa!" Nagsimula si Isabel, nanginginig ang boses. Ibinaba ng matanda ang dyaryo. Ang tingin nito'y hindi malambot, hindi maawain. Ito ay malamig at puno ng disappointment. "Ano ang ginagawa mo dito sa oras ng gabi, Isabel? At dala mo pa ang bata?" Sabi nito. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. "Pinalayas po kami ni Marco." Diretsong sabi ni Isabel, hinahayaang dumaloy ang mga luha. "Papa, wala na po kaming matutuluyan." Hinintay niya ang pag-aalala, ang yakap, ang mga salitang, "Huwag kang mag-alala, anak. Nandito ako." Pero wala. Tinitigan lang siya ni Don Rafael, isang mahabang, nakakapasong titig. "Sinabi ko na sa'yo noon pa, hindi ba?" Nagsimula ang ama. "Sinabi ko sa'yo na walang kwentang lalaki ang Marco na yan. Pero hindi ka nakinig. Pinili mo siya, ipinaglaban mo siya, tinalikuran mo ang mga payo ko para sa lalaking yan." Bawat salita ay parang isang dagok. "Papa, nasasaktan na po ako." Halos magmakaawang pakiusap ni Isabel.
Kailangan ko po ng tulong ninyo. Tumayo si Don Rafael at lumapit sa isang cabinet. Kumuha ito ng isang sobre. Ito ba ang kailangan mo? Pera? Inabot nito ang sobre sa kanya. Sige, kunin mo. Pero huwag mong isipin na malulutas nito ang problema mo. Pinili mo ang buhay na yan, Isabel. Pinili mo ang kahihiyan na yan. Panindigan mo. Napatulala si Isabel. Kahihiyan. Iyon ba ang tingin sa kanya ng sarili niyang ama? Isang kahihiyan. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Ang ibig kong sabihin, mariing sabi ni Don Rafael, ay ayokong makita ang anino ng lalaking yan sa pamamahay ko. At habang daladala mo ang problema na idinulot niya, daladala mo rin ang anino niya. Solve your own mess, Isabel. Panahon na para matuto ka. Gumuho ang huling piraso ng pag-asa sa puso ni Isabel. Hindi ito ang kanyang ama. Ito ay isang hukom. At ang hatol sa kanya ay pagkakasala. Nanginginig ang kanyang kamay nang abutin niya ang sobreng papel. Sa pagdampi ng kanilang mga daliri, naramdaman niya ang lamig. Ang lamig ng pagtanggi. Ang lamig ng pag-iisa. Umalis ka na. Bago pa magising ang bata at makita ang lolo niyang hindi maipagmamalaki ang ina niya. Iyon na ang huli. Tumalikod si Isabel, walang imik. Niyakap niya si Leo na para bang ito na lang ang natitira sa kanya. Dahil ito na nga lang talaga. Naglakad siya pabalik sa gate. Bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Hindi niya na naramdaman ang pagpatak ng ulan sa kanyang balat. O baka luha na niya iyon. Hindi na niya alam. Paglabas niya ng gate, muli siyang humarap sa madilim na kalsada. Sumakay siya sa unang taxi na dumaan. Walang tiyak na destinasyon. Binuksan niya ang sobre. Sa loob, may ilang piraso ng tig-1,000 piso. Sapat para sa ilang araw. Siguro 1 linggo. Pero hindi yon yung mahalaga. Ang mahalaga ay ang katotohanang masakit pa sa pagtataksil ng isang asawa. Ang pagtalikod ng isang ama. Ngayon, sigurado na siya. Nag-iisa na talaga siya sa mundo. Umandar ang taxi. Papalayo sa mansyon, papalayo sa nakaraan. Sa loob ng sasakyan, niyakap ni Isabel ang natutulog na anak. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa buong buhay niya, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng salitang wala. Umiikot ang metro ng taxi. Bawat pag-ikot ay parang pagbawas sa manipis na pag-asang natitira kay Isabel. Wala siyang patutunguhan, walang kaibigan na malalapitan. Lahat ng koneksyon niya sa mundo ay sa pamamagitan ni Marco o ng kanyang ama. At ngayong wala na silang dalawa, para siyang isang dahon na tinangay ng hangin hanggang sa isang pangalan, isang mukha. Ang dumaan sa kanyang isipan, isang mukhang laging may ngiti, mga matang laging puno ng pag-unawa at mga kamay na laging handang umalalay sa kanya mula pa noong bata siya. Nanay Elena. Nanginginig niyang sinabi sa driver ang isang address sa kabilang bayan. Isang maliit, simpleng subdivision na malayo sa karangyaan ng mansyon ng mga De Villa. Ang bahay ni Nanay Elena ay maliit lang, halos isang kapat lang ng sala ng kanyang ama. Ngunit nang bumukas ang pinto at bumungad sa kanya ang kulubot, ngunit nag-aalalang mukha ng matanda, naramdaman ni Isabel ang init na hindi niya nahanap sa sariling ama. Walang tanong, walang paghuhusga. Isang mahigpit na yakap lang ang isinalubong sa kanya ni Nanay Elena. Isabel, anak, anong nangyari sa'yo? Halika, pumasok kayo. Sa loob ng munting sala na yon, sa isang lumang sopa, doon ibinuhos ni Isabel ang lahat. Ang bawat salita ng pagtataksil, ang bawat detalye ng pagpapalayas, ang bawat patak ng luha ng pagtanggi mula sa kanyang ama. Si Nanay Elena ay tahimik lang na nakinig, habang marahang hinahaplos ang kanyang likod. Si Leo naman ay maingat nitong inihiga sa kaisa-isang kwarto ng bahay. Dito na muna kayo anak, sabi ng matanda matapos ang kanyang salaysay. Ang boses nito ay mahinahon at puno ng habag.
Walang gagambala sa inyo dito. Ituring ninyo itong sarili ninyong tahanan. Sa gabing iyon, sa isang maliit na banig sa sahig ng sala, sa tabi ng natutulog na si Nanay Elena, sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 24 na oras, nakatulog si Isabel. Hindi ito mahimbing. Puno ito ng mga bangungot. Ngunit ito ay tulog. Isang pagpapahinga mula sa sakit. Kinabukasan, ginising siya ng amoy ng sinaing at pritong itlog. Naghahanda si Nanay Elena ng almusal. Nang makita siya nitong gising, nginitian siya nito. "Mag-almusal na muna kayo, Isabel," sabi nito. "Kailangan mong lakasan ang iyong katawan at ang iyong loob." Habang kumakain sila, tila gumaan ng kaunti ang pakiramdam ni Isabel. Ang simpleng agahan na yon ay mas masarap pa sa alinmang marangyang handaan na natikman niya. Dahil ito ay inihanda ng may pagmamahal. Pagkatapos mag-almusal, niyaya siya ni Nanay Elena na mamalengke. "Kailangan nating bumili ng gatas para kay Leo. Halika, igala mo na rin ang isip mo." Naglalakad sila sa mataong palengke ng bayan. Ang ingay, ang amoy, ang sigla ng mga tao. Lahat ay bago kay Isabel. Dati, ang grocery niya ay sa mga air-conditioned na supermarket. Ngayon, narito siya, nakikipagsiksikan, at sa hindi maipaliwanag na dahilan, naramdaman niyang mas buhay siya. Habang pauwi, dumaan sila sa isang hilera ng maliliit na kainan. At doon, sa dulo ng kalsada, may isang partikular na lugar na nakakuha ng kanyang pansin. Ito ay isang maliit na karinderya na yari sa kahoy. Ang pintura ay kupas na, ang mga mesa at upuan ay luma na, at ang pangalan sa itaas ay halos hindi na mabasa. Tindahan ni Aling Nelia. Walang katao-tao sa loob, maliban sa isang matandang babae na nakaupo sa isang sulok, nakatingin sa malayo. Ang muka ay puno ng kalungkutan. Kawawa naman si Aling Nelia. Narinig niyang bulong ni Nanay Elena. Dati, malakas ang kainan na yan, pero mula nang magkasakit ang asawa niya at maubos ang kanilang ipon, unti-unti nang humina. Balita ko'y isasara na raw niya sa susunod na linggo. Napatigil si Isabel, tinitigan niya ang karinderya. Ang malungkot na matanda sa loob, ang mga upuang walang laman. May kung anong kumirot sa kanyang puso. Isang pamilyar na pakiramdam ng pag-iisa at pagkabigo. Nakita niya ang sarili niya kay Aling Nelia. Nakita niya ang sarili niya sa lugar na yon. Isang lugar na minsay puno ng buhay, ngayon ay nasa bingit na ng pagkawala. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang lakas ng loob. Hindi niya alam kung anong pumasok sa isip niya. Pero bago pa niya mapigilan ang sarili, humakbang siya palapit sa entrance ng karinderya. Tumingin siya sa loob, sa mga kalderong malamig na, sa mga pagkaing hindi naubos, sa pag-asang nawawala. Isang ideyang halos imposible, isang ideyang nakakabaliw kung iisipin ang kanyang sitwasyon. Humarap siya kay Nanay Elena, ang kanyang mga mata ay may bagong kislap na hindi nakita ng matanda sa loob ng maraming taon. Isang kislap ng determinasyon. "Nay," sabi niya, ang boses ay nanginginig ngunit buo. "Sa tingin ko, kaya ko tong tulungan." Pinakatitigan ni Nanay Elena si Isabel na para bang sinusuri kung nagbibiro lamang ito. Ngunit nang makita niya ang seryosong determinasyon sa mga mata nito, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi na siya nagtanong. Tumango lang siya. Kinabukasan, maagang-aga pa lang, ay bumalik na sila sa karinderya. Nag-aalangan pa si Isabel. Ang puso niya'y kumakabog. Ano nga ba ang sasabihin niya? Anong karapatan niyang mag-alok ng tulong gayong siya mismo ay nangangailangan nito? Nadatna nila si Aling Nelia na nag-iisa, tahimik na nagwawali sa sahig na semento. Nang makita sila, bahagya itong nagulat. "Magandang umaga po." Magalang na bati ni Isabel. "Aling Nelia, hindi po ako o-order. Nandito po ako para mag-alok."
Kumunot ang noo ng matanda. Mag-alok ng ano? Ineng, huminga ng malalim si Isabel. Ito na. Gusto ko po sanang tumulong sa inyo sa pagpapatakbo ng karinderya. Tiningnan siya ni Aling Nelia mula ulo hanggang paa. Ang kutis ni Isabel, kahit na namumutla, ay makinis pa rin. Ang kanyang mga kamay, kahit nanginginig, ay halatang hindi sanay sa mabibigat na gawain. Hija, mukhang hindi ka bagay sa lugar na to at wala akong pambayad ng sweldo. Hindi po ako hihingi ng sweldo. Mabilis na sagot ni Isabel. Ang mga salita ay tila kusa ng lumalabas sa kanyang bibig. Ang kailangan ko lang po ay pagkain para sa akin at sa anak ko, araw-araw. Payagan niyo lang po akong tumulong kung sa loob ng 1 linggo ay wala pa ring pagbabago. Ako na po ang kusang aalis. Nag-isip ng malalim si Aling Nelia. Tiningnan niya ang paligid ng kanyang kainan, ang mga upuang walang laman, ang mga kalderong malamig. Ano pa ba ang mawawala sa kanya? Wala na. Sige, mahinang sabi nito. Subukan natin. Sa unang araw na yon, hindi muna nagluto si Isabel. Nagmasid lang siya. Pinanood niya kung paano magluto si Aling Nelia. Pinakinggan niya ang reklamo ng iilang customer na pumasok. Kesyo matabang daw ang sabaw. Kesyo matigas ang karne. Inobserbahan niya ang magulong ayos ng mga mesa. Kinagabihan, kinausap niya si Aling Nelia. Aling Nelia, napansin ko po. Pare-pareho po ang luto ninyo araw-araw. Baka po nagsasawa na ang mga customer. Iyon lang ang alam kong lutuin, Isabel. Malungkot na sagot ng matanda. Bukas po, sabi ni Isabel. Kung papayag po kayo, ako naman po ang magluluto. 1 putahe lang po. 1 subok lang. Pumayag si Aling Nelia. Kinabukasan, ginamit ni Isabel ang kaunting perang bigay ng kanyang ama para bumili ng mga sangkap. Hindi niya binili ang pinakamahal. Hinanap niya ang pinakasariwa. Baboy, toyo, suka, bawang, paminta, mga dahon ng laurel. Lulutuin niya ang paboritong ulam ng kanyang mama, ang sikreto ng kanilang pamilya. 1 putaheng simple pero laging hinahanap-hanap, adobong puti. Hindi tulad ng karaniwang adobo na maitim dahil sa tuyo. Ang bersyon ng pamilya nila ay gumagamit lamang ng kaunting toyo para sa lasa at mas maraming suka, bawang at paminta. Ang resulta ay 1 adobo na mas malinis ang itsura, ngunit ang lasa ay nanunuot hanggang sa buto. Habang nagigisa siya ng bawang, umalingasaw ang isang pamilyar na amoy sa maliit na kusina. Ang amoy ng kanyang kabataan. Ang amoy ng pagmamahal ng isang ina. Sa gitna ng paghahalo sa kaserola, sa gitna ng init at usok, naramdaman ni Isabel ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman, kagalakan. At sa unang pagkakataon, mula nang umalis siya sa kanilang bahay, ngumiti si Isabel. Isang tunay, hindi pilit na ngiti. Ang ngiti ng isang taong lumilikha. Nang ilapag niya ang adobong puti sa display counter, si Aling Nelia ang unang tumikim. Nanlaki ang mga mata nito. Anak ng, ang sarap. Maya-maya, pumasok ang 2 construction worker. Ang mga suki ni Aling Nelia. Nag-order sila ng dati nilang kinakain, pero inalok sila ni Isabel ng bago. Boss, subukan niyo po itong adobo namin. Bago po yan. Sagot ko na kung hindi niyo magustuhan. Nagkatinginan ng 2, pero pumayag din. Sa unang subo, tumahimik sila. Pagkatapos, nagtinginan. At pagkatapos, napangiti. Miss, isa pa ngang extra rice, sabi ng isa. Sa likod ng counter, isang lalaking nakasalamin na kanina pa tahimik na kumakain ng pansit ang tumayo. Nagulat si Isabel. Kilala niya ito. Isa ito sa mga kapitbahay nila sa lumang subdivision. Isabel de Villa, tama ba ako? Tanong ng lalaki, puno ng pagtataka. Anong ginagawa mo rito?
Bago pa makasagot si Isabel, may isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng karinderya. Bumukas ang bintana. Si Marco, nakasuot ng mamahaling sunglasses, nakangisi, pero hindi siya nito pinansin. Kinuha nito ang cellphone, tila may tinatawagan. Ilang segundo lang, nagring ang telepono ni Isabel. Nakita niya ang pangalan ni Marco sa screen. Sinagot niya ito, nanginginig. Hello? Sa kabilang linya narinig niya ang boses ni Marco. Malambing, mapaglaro. Isang boses na kabisado niya ang bawat tono ng kasinungalingan. Isabel, darling, nasaan ka na? Nag-aalala na ako sa inyo ni Leo. I miss you. Umuwi na kayo. Nakatingin si Isabel sa itim na sasakyan sa labas, habang hawak ang telepono. Ang bawat salita ni Marco ay parang lason na gumagapang sa kanyang tainga. I miss you. Umuwi na kayo. Mga kasinungalingan. Mga salitang walang anumang bigat o katotohanan. Marco, tigilan mo na to. Mariin ngunit mahinang sagot niya. Ayaw gumawa ng eksena. Bakit, Isabel? Hindi mo ba ako namimiss? Narinig niya ang tawa nito sa kabilang linya. Isang tawang nangaasar. Sige na, sabihin mo lang kung nasaan ka. Susunduin ko kayo. Alam mo namang hindi kayo mabubuhay nang wala ako, di ba? Hindi na niya ito sinagot. Pinatay niya ang tawag. Sa labas, nakita niyang ibinaba ni Marco ang telepono nito. Umiling-iling na parang natatawa at mabilis na pinaharurot ang sasakyan palayo. Ang insidenteng iyon ay nag-iwan ng pait sa kanyang dila, ngunit hindi nito napigilan ang apoy na nagsisimula ng mag-alab sa loob niya. Sa mga sumunod na araw, ang tindahan ni Aling Nelia ay unti-unting nagbago. Ang adobong puti ni Isabel ay naging bukambibig sa kanilang lugar. Dinagdagan niya ito ng menudo na may kakaibang tamis at anghang at sinigang na baboy na ang asim ay tamang-tama sa panlasa. Dahil sa pagdami ng customer, nagkaroon sila ng sapat na puhunan para bumili ng bagong pintura. Pininturahan nila ng kulay dilaw at puti ang harapan, kaya nagmuka itong mas masigla. Inayos ni Isabel ang mga mesa, nilagyan ng maliliit na paso na may halaman. Ang dating madilim at malungkot na karinderya ay nagkaroon ng buhay. Hindi na lang mga construction worker at driver ang kanilang customer. Nagsimula ng kumain doon ang mga empleyado ng munisipyo, mga guro mula sa kalapit na eskwelahan, at mga pamilya tuwing linggo. Isabel, isa kang anghel na pinadala ng langit. Madalas sabihin ni Aling Nelia na ngayon ay laging nakangiti. Kasabay ng tagumpay ay ang pagdating ng mga bulong-bulungan, ang chismis. Hindi ba't yan yung asawa ng engineer na si Marco? Oo, taga Villa Subdivision yan. Bakit nandito siya at nagtitinda ng ulam? Narinig ko, iniwan daw ng asawa. May bago na raw na mas bata at mas maganda. Kawawa naman. Mula sa mansyon, napunta sa Kumunoy. Naririnig ni Isabel ang lahat. Sa simula, bawat bulong ay parang karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ang hiya ay bumabalot sa kanya. Ngunit habang tumatagal, habang nakikita niya ang resulta ng kanyang pagod, ang ngiti sa mukha ng mga customer, ang pasasalamat ni Aling Nelia, ang masayang paglalaro ni Leo sa isang sulok ng kainan, natutunan niyang baliwalain ang mga ito. Hayaan mo sila. Ang mahalaga, nakakatayo siya sa sarili niyang mga paa. Isang hapon, sa kasagsagan ng dami ng tao, isang di inaasahang bisita ang dumating. Isang lalaking nakapormal na damit, bumaba mula sa isang magarang kotse. Mukha itong hindi bagay sa lugar. Umorder ito ng adobong puti at tahimik na kumain sa isang sulok. Habang pasimpleng inoobserbahan ng lahat, napansin ni Isabel na pamilyar ang mukha nito. Ito ang matagal ng personal assistant ng kanyang ama. Hindi ito nagpakilala. Pagkatapos kumain, nagbayad ito at umalis. Pero alam ni Isabel, pinagmamasdan siya ni Papa. Nang araw ding iyon, sa paghina ng mga customer,
Isa pang bisita ang dumating. Ang bisitang pinakakinatatakutan niya. Pumasok si Marco sa karinderya. Hindi na siya nakangisi. Ang mukha niya ay seryoso at ang mga mata niya ay may halong inis. Naglakad siya papalapit sa counter kung saan nagpupuna si Isabel. Ang lahat ng natitirang customer ay napahinto sa pagkain. Ang kanilang mga mata ay nagpalipat-lipat kina Isabel at Marco. Ang bulungan ay naging katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan. Tinitigan ni Marco ang paligid. Ang bagong pintura. Ang mga mesang puno pa ng pinagkainan. Ang mga customer na mukhang masaya. At ang tingin niya ay bumalik kay Isabel. Sa suot nitong apron na may bahid ng mantika, isang nangising mapanlait ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Isabel, darling," sabi niya, ang boses ay sapat na malakas para marinig ng lahat. "Hindi bagay sa iyo ang lugar na to. Mukha kang katulong." Naramdaman ni Isabel ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang lahat ng mata ay nasa kanya. Hindi pa tapos si Marco. Lumapit pa ito na para bang may ibubulong, ngunit ang boses ay para pa ring sa lahat. "Nag-enjoy ka na ba sa paglalaro mo? Halika na, umuwi na tayo." Ang hangin sa loob ng karinderya ay tila biglang kumapal at naging mabigat. Ang mga kubyertos ay nanatiling nakabitin sa ere. Ang lahat ay naghihintay, nag-aabang. Tinitigan ni Isabel si Marco. Ang lalaking minsan niyang sinamba, ang lalaking ama ng kanyang anak, ngayon ay isang halimaw na nagbabalat kayo. Nakita niya ang kislap ng tagumpay sa mga mata nito. Iniisip ni Marco na sa isang salita lang niya, yuyuko si Isabel, iiyak, at susunod na parang aso, gaya ng dati. Pero hindi na siya ang dating Isabel. Huminga siya ng malalim. Pinakalma ang kumakabog niyang dibdib. Ibinaba niya ang basahang hawak at buong tapang na sinalubong ang tingin nito. "Umuwi?" Mahinahon niyang tanong, ngunit may talim sa bawat pantig. "Saan?" "Sa bahay na kung saan mo ako iwinaksi na parang basura. Sa bahay na kung saan mo ipinalit ang dangal ko para sa panandali ang sarap." Nanigas si Marco. Hindi niya inaasahan ang pagsagot ni Isabel. Lalo na sa harap ng maraming tao. "Wala na akong babalikan, Marco." Pagpapatuloy ni Isabel, ang boses ay unti-unting lumalakas, puno ng paninindigan. "Dahil ang tahanan ko ngayon ay kung saan may respeto. At dito, nirerespeto ako." Isang mabilis na galit ang gumuhit sa mukha ni Marco. Ang kahihiyan. Hindi siya sanay na mapahiya. "How dare you?" Pabulong ngunit mariing sabi nito. "Hindi, Marco. How dare you?" Sagot ni Isabel. "Umalis ka na, bago pa ako tumawag ng pulis." Natawa ng mapakla si Marco. "Pulis? Ano ang isusumbong mo? Na sinusuyo ka ng asawa mo?" "Hindi, na nanggugulo ka sa negosyo ko." Ang salitang negosyo ko ay tila sampal na gumising kay Marco na pagtanto niyang hindi na niya kontrolado ang babaeng nasa harap niya. At iyon ang kinagalit niya ng husto. Tumalikod si Marco, ngunit bago lumabas, humarap siyang muli. "Hindi pa tayo tapos, Isabel. Tandaan mo yan." Nang makalabas siya, ang mga tao sa loob ng karinderya ay tila sabay-sabay na nakahinga. Ilang sandali pa, isang matandang lalaki ang tumayo at nagsimulang pumalakpak. Sinundan ito ng isa pa at isa pa, hanggang sa ang buong kainan ay umalingaw-ngaw sa palakpakan. Ngumiti si Isabel, isang ngiting may halong luha ng pasasalamat. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may mga kakampi siya. Ngunit ang banta ni Marco ay hindi lang basta salita. Makalipas ang 2 araw, nagsimula ang gulo. Isang babae ang biglang sumigaw sa gitna ng kainan. Sinasabing may nakita siyang ipis sa kanyang pagkain. Nagkagulo. Kahit alam ni Isabel na imposible dahil sa kalinisan nila, hindi na niya ito napatunayan. Mabilis na kumalat ang balita. Kinabukasan, may 2 lalaking lasing na pumasok at nag-umpisa ng away.
Binato nila ang mga plato at baso. Natakot ang mga customer. At ang pinakamasakit, may mga kumakalat na ngayong chismis na si Isabel daw ay may kinakasamang ibang lalaki kaya iniwan ng asawa, na ginagamit lang daw niya ang pagluluto para mangakit. Bumaba ang kanilang benta. Ang dating masayang karinderya ay nabalot ng takot at pag-aalinlangan. Alam ni Isabel kung sino ang may gawa ng lahat ng ito, si Marco. Gusto siyang sirain nito hanggang sa wala nang matira sa kanya, hanggang sa mapilitan siyang gumapang pabalik. Isang gabi, habang nililigpit nila ni Aling Nelia ang mga sirang gamit, umiiyak na nagsalita ang matanda. Isabel, anak, hindi ko na yata kaya to. Baka tama sila. Baka dapat na lang akong magsara. Hindi po, Aling Nelia. Huwag po kayong susuko, sabi ni Isabel. Kahit siya mismo ay halos sumuko na. Lalaban po tayo. Pag-uwi niya sa bahay ni Nanay Elena, pagod na pagod ang kanyang katawan at isip. Niyakap niya ang natutulog na si Leo. Ito na lang ang tanging nagpapalakas sa kanya. Napansin niya ang isang lumang jacket ni Marco na napasama sa mga damit na nadala niya. Kukuhanin niya sana ito para itapon ng may mahulog mula sa bulsa. Isang resibo. Resibo mula sa isang kilalang jewelry store. Nakapangalan kay Marco. Ang petsa ay 1 linggo bago niya sila pinalayas. Ang binili, 1 kwintas na may diamante. 1 kwintas na hindi niya kailanman nakita. At sa ilalim, may maliit na nakasulat. Happy Mansari, my sweet Stella. Kinuyom ni Isabel ang resibo. Ang galit ay muling nag-alab sa kanyang dibdib. Ngunit bago pa niya maisip kung ano ang gagawin dito, isang kartero ang kumatok sa pinto. May inabot itong isang makapal na brown envelope. Galing sa isang law office, nanginginig niyang binuksan ito. Sa loob ay mga legal na dokumento, isang petisyon. Petition for sole custody and guardianship. Nakahain sa korte mula kay Marco Antonio Reyes. Ang dahilan, ang ina, si Isabel de Villareyes, ay financially and emotionally unstable at hindi na karapat-dapat na mag-alaga sa kanilang anak na si Leo. Nabitiwan ni Isabel ang mga papel. Ang sahig ay tila gumalaw sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Gusto ni Marco na kunin si Leo. Gusto niyang kunin ang lahat sa kanya. Ang mga salitang nakasulat sa papel ay tila mga anay na unti-unting ngumat-ngat sa bawat natitirang hibla ng kanyang katatagan. Financially and emotionally unstable. Pinansyal at emosyonal na hindi matatag. Siya ba yon? Ginawa siyang hindi matatag ni Marco. Ninakawan siya nito ng pinansyal na seguridad. Dinurog nito ang kanyang emosyon hanggang sa maging pira-piraso. At ngayon, ginagamit nito ang mismong sugat na nilikha niya para agawin ang kaisa-isang yaman na natitira sa kanya. Si Leo, isang matinding takot ang gumapang sa kanyang buong pagkatao. Isang takot na mas malala pa sa takot na naramdaman niya noong gabing pinalayas siya. Ito ang takot ng isang ina na baka mawala ang kanyang anak. Kinabukasan, hindi muna siya pumasok sa karinderya. Nagdahilan siyang masama ang pakiramdam ni Leo. Sa tulong ni Nanay Elena, naghahanap siya ng abogado, isang public attorney. Ngunit nang makita ng abogado ang pangalan sa kabilang panig, isang kilala at mamahaling law firm sa Maynila, isang buntong hininga ang pinakawalan nito. Mabigat ang kalaban mo, misis, sabi ng abogadong pagod na. Kailangan mo ng magaling na legal team at malaking pera. Pera, ang bagay na wala siya. Nawalan ng pag-asa si Isabel. Paano siya lalaban? Paano niya poprotektahan ang kanyang anak kung ang tanging sandata niya ay ang pagmamahal? Sa korte, ang pagmamahal ay walang halaga kung wala kang pera. Nang hapon ding iyon, habang tulala siyang nakaupo sa sala, tumunog ang telepono ni Nanay Elena. Isang boses na formal at malamig ang nasa kabilang linya. Ang assistant ni Don Rafael. Pinapatawag po si Mrs. Isabel Reyes ng kanyang ama.
sa opisina nito. Bukas, 9:00 ng umaga. Kinabahan si Isabel. Panibagong sermon? Panibagong panghuhusga? Ngunit wala siyang pagpipilian. Kinabukasan, pumasok siya sa malaking opisina ng kanyang ama. Hindi ito ang amang nakita niya sa mansyon. Ito, si Don Rafael de Villa, ang negosyante. Nakaupo sa likod ng isang malaking mahogany desk. Ang muka ay seryoso at hindi mabasa. Maupo ka. Utos nito. Walang paligoy-ligoy. Inilatag ni Don Rafael sa mesa ang kopya ng petisyon ni Marco. Nakarating na sa akin ang balita. Sabi nito. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat. This is no longer about your foolish pride, Isabel. This is about my grandson. Dugo ko ang apo ko, at hinding-hindi ako papayag na mapunta siya sa kamay ng walang kwentang lalaking yan. Isang munting pag-asa ang sumibol sa dibdib ni Isabel. Papa, kukuha ako ng pinakamagaling na mga abogado sa bansa. Pagpapatuloy nito, gagastusan ko ang laban na ito. Siguraduhin nating hindi lang tayo mananalo. Dudurugin natin siya. Napaluha si Isabel sa sobrang pasasalamat. Salamat po, Papa. Maraming salamat po. Pero, pagputol ni Don Rafael, may isang kondisyon na tigilan si Isabel. Itigil mo na ang kahibangan mo sa karinderya na yan, mariing sabi ng ama. Isa itong kahihiyan. It makes you look weak, unstable. Ginagamit lang niya yan laban sa'yo. Umuwi ka na sa mansyon kasama ang bata. Doon, ligtas kayo. Doon, maaalagaan kayo. Ipakita natin sa korte na isa kang de Villa na may kakayahang buhay ng anak niya sa paraang nararapat. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Isabel. Ang karinderya. Ang munting lugar na yon, ang nagbigay sa kanya ng dignidad. Ang nagpatunay sa sarili niya na kaya niyang tumayo sa sariling mga paa. Iyon ang naging simbolo ng kanyang pagbangon. At ngayon, ipinapasuko ito sa kanya. Ang bumalik sa mansyon ay parang pag-amin na talunan siya. Parang pagsasabi na tama si Marco na hindi niya kayang mabuhay ng walang tulong. Pero si Leo, ang kanyang anak, ang pag-ibig para sa anak laban sa pag-ibig para sa sarili. Isang imposibleng pagpili. Pag-isipan mo, Isabel, sabi ng kanyang ama. Ang kinabukasan ng anak mo ang nakasalalay dito. Umalis si Isabel sa opisina na gulong-gulo ang isip. Pag-uwi niya, dumiretso siya sa kwarto. Nakita niya si Leo na mahimbing na natutulog. Yakap-yakap ang luma nitong teddy bear. Umupo siya sa gilid ng kama at hinaplos ang malambot na buhok ng anak. Tinitigan niya ang payapang mukha nito. Ang inosenteng mukha na walang kamalay-malay sa digmaang ipinaglalaban para sa kanya. Dito, sa katahimikan ng kwarto, naging malinaw ang lahat. Walang halaga ang pride, walang halaga ang karinderya, walang halaga ang kahit ano. Kung mawawala si Leo, inilapit niya ang kanyang labi sa tainga ng anak at bumulong ng isang pangakong manggagaling sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Hindi ka kukunin ni Mommy, anak, kahit anong mangyari. Promise. Kinabukasan, kinuha niya ang telepono. Ang kanyang mga daliri ay hindi na nanginginig. Buo na ang kanyang desisyon. Dinial niya ang numero ng opisina ng kanyang ama. Nang sumagot ito, huminga siya ng malalim. Papa. Nagsimula siya. Tinatanggap ko po ang tulong ninyo. Narinig niya ang isang buntong hininga ng ginhawa sa kabilang linya. Pero, pagpapatuloy ni Isabel, ang boses ay matatag at hindi nag-aalinlangan. May kondisyon din ako. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Ang katahimikan sa kabilang linya ay tumagal ng ilang segundo. Ngunit para kay Isabel, iyon ay parang isang walang hanggan. Bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Inaasahan na niya ang sigaw, ang galit. Ngunit ang sumagot ay isang boses na naguguluhan, halos hindi makapaniwala. Isang kondisyon?
Opo, Papa. Matatag na sagot ni Isabel. Tatanggapin ko po ang tulong ninyo sa kaso. Pero hindi po ako titigil sa karinderya at hindi po ako babalik sa mansyon. Ano ang kalokohan iyan, Isabel? Pagkatapos ng lahat, Papa, pakinggan niyo po muna ako. Pagputol ni Isabel, sa unang pagkakataon ay hindi natatakot sa awtoridad ng kanyang ama. Ang karinderya po ang nag-iisang bagay na sa akin ngayon, na ako mismo ang nagsumikap. Kung bibitiwan ko po ito, parang sinabi ko na rin po sa sarili ko at sa buong mundo na talunan ako. Paano po ako lalaban para sa anak ko kung ako mismo sumuko na sa sarili ko? Muling natahimik si Don Rafael. Ang kondisyon ko po, pagpapatuloy ni Isabel, ay ito. Huwag niyo po akong bigyan ng pera. Instead, invest in my business. Maging business partner po kayo. Tulungan niyo po akong palakihin ang karinderya. Sa ganoong paraan, hindi niyo po ako tinutulungan dahil sa awa. Tinutulungan niyo po ako dahil naniniwala kayo sa kakayahan ko. Isang mahabang buntong hininga ang narinig niya mula sa kabilang linya. Hindi ito buntong hininga ng galit, kundi ng pag-iisip. Pag-aaralan ko, sabi lang nito bago ibaba ang telepono. Hindi alam ni Isabel kung iyon ay isang oo o isang hindi. Ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman niyang nakausap niya ang kanyang ama ng kapantay niya. Kinabukasan, habang abala siya sa paghahanda sa karinderya, isang delivery man ang nag-abot sa kanya ng isang sobre. Sa loob, isang tseke na may malaking halaga at isang maliit na note na sulat kamay ng kanyang ama, 50% ownership. Huwag mo akong ipapahiya. Napaluha si Isabel, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa tiwala. Dahil sa bagong puhunan, nakakuha sila ng magaling na abogado. Isang matapang na abogada na handang makipagbakbakan sa law firm ni Marco. Nang magkita sila, sinabi ni Isabel ang lahat, kabilang na ang tungkol sa paninira ni Marco sa karinderya. Good, sabi ni Attorney Romero. The more he harasses you, the more ammunition we have against him. Keep a record of everything. Tila nagbago ang ihip ng hangin. Dahil alam ng mga tao sa barangay na si Don Rafael ay nasa likod na ni Isabel, bigla silang nagkaroon ng lakas ng loob. Ang may-ari ng katabing tindahan ay lumapit sa kanya. Isabel, nakita ko yung mga lasing na nanggulo dito. Hindi taga rito yon. May naghatid sa kanila na itim na kotse, katulad ng sa asawa mo. Isang tricycle driver ang nagsabi. Narinig ko yung babaeng sumigaw ng may ipis. Bago siya pumasok dito, may kausap siya sa cellphone. Sabi niya, "Opo sir, gagawin ko na po." Pati si Kapitan De Los Santos, ang kapitan ng kanilang barangay, ay personal na pumunta sa karinderya. Isabel, marami na akong naririnig, sabi nito habang humihigop ng kape. Kung kailangan mo ng testigo para patunayan na isa kang mabuting ina at miyembro ng komunidad na ito, pumunta ka lang sa barangay hall. Ang buong barangay ay nasa likod mo. Gumaan ang pakiramdam ni Isabel. Hindi na siya nag-iisa sa laban na ito. Mayroon na siyang mga kakampi. Habang naglilinis siya ng counter ng hapong iyon, muling dumating ang assistant ng kanyang ama. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito para kumain. May inabot itong isang manipis na folder. Pinabibigay po ni Don Rafael, sabi nito. Baka makatulong daw po ito sa kaso ninyo. Nang buksan ni Isabel ang folder, nakita niya ang mga kopya ng bank statements, credit card bills, mga dokumento ng utang. Lahat ay nakapangalan kay Marco Antonio Reyes. Mga utang sa kasino, mga maluhong pagbili na halatang hindi para sa pamilya. Ito na ang ebidensya. Ang patunay na si Marco ang financially irresponsible. Ito na ang kanilang alas. Nanginginig niyang isinara ang folder. Tiyak na ang kanilang panalo. Ngunit ng gabing iyon, habang isasara na nila, ni Aling Nelia ang karinderya, isang anino ang humarang sa kanilang pintuan. Isang babae, nakapayong, kahit hindi umuulan.
Dahan-dahan nitong ibinaba ang payong at nakita ni Isabel ang mukha nito sa dilim. Si Stella, ang babaeng sumira ng kanyang pamilya. Nakita ni Isabel ang takot sa mga mata nito, takot at desperasyon. Hindi ito ang aroganteng babae na nakita niya sa kanilang kwarto. Sandali lang, pakiusap ni Stella. Ang boses ay nanginginig. Kailangan nating mag-usap. Please, tungkol kay Marco. Isang alon ng galit ang unang rumag-aasa sa kalooban ni Isabel. Gusto niyang isara ang pinto sa mukha ni Stella. Gusto niyang sumigaw, manumbat, itaboy ito palayo. Pero may pumigil sa kanya. Ang takot sa mga mata ng babae. Iyon ay isang takot na kilalang kilala niya. Ang takot ng isang taong nakakulong, walang magawa. Papasukin mo siya, anak. Mahinang bulong ni Aling Nelia na tila nabasa ang kanyang pag-aalinlangan. Makinig ka muna. Pinapasok nila si Stella sa loob ng saradong karinderya. Umupo ito sa isang sulok, nanginginig, yakap-yakap ang sarili. Malayo sa imahe ng matapang na kabit na ipinakita nito noon. Ang mamahaling damit ay gusot, ang makeup ay bahagyang kumalat. Anong kailangan mo? Malamig na tanong ni Isabel, nakatayo, hindi nagpapakita ng anumang simpatiya. Si Mako. Nagsimula si Stella. Ang boses ay halos pabulong. Hindi na siya ang dating Marco. Isang mapaklang tawa ang gustong kumawala kay Isabel. Aling Marco? Ang Marco na kilala ko. Ang Marco na ipinakilala niya sa'yo. Pero pinigilan niya ang sarili. Nang malaman niyang tinutulungan ka na ng papa mo. Pagpapatuloy ni Stella, nagbago siya. Lagi na siyang galit. Natatalo siya sa sugal. Palaki ng palaki ang utang niya. Sinisisi niya ako. Sinisisi niya ang lahat. Tumingin si Stella kay Isabel. Ang mga matay puno ng luha at pagsusumamo. Sinaktan niya ako, Isabel. Sa isang iglap, ang pader ng galit sa puso ni Isabel ay nagkaroon ng lamat. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang kanyang karibal. Isa na rin itong biktima. Biktima ng parehong lalaki. Akala ko, mahal niya ako. Humikbi si Stella. Akala ko, ako ang pinili niya. Pero ginamit lang pala niya ako. Ginamit niya ang pera ko. Ngayon, wala na akong babalikan. Itinakwil na ako ng pamilya ko. Ang kwento ni Stella ay isang masakit na salamin ng sarili niyang karanasan. Ang pagkabulag sa pag-ibig, ang pagbibigay ng lahat hanggang sa wala nang matira. Bakit ka nandito, Stella? Tanong ni Isabel. Ang boses ay mas malumanay na ngayon dahil natatakot ako. Sagot nito. At dahil gusto kong makabawi sa'yo, kahit kaunti lang. May kinuha si Stella mula sa kanyang bag, isang maliit na digital recorder. Palagi siyang mayabang kapag lasing, paliwanag ni Stella. Ipinagmamalaki niya sa mga kaibigan niya kung paano kanya naloko, kung paano niya plinano ang lahat. Ni-record ko. Inilapag niya ang recorder sa mesa. Nandyan lahat, Isabel. Ang pag-amin niya na sinadya niyang ubusin ang pera ninyo. Ang pag-amin niya na plinano niyang kunin si Leo para lang makakuha ng sustento mula sa pamilya mo. Ang pag-amin niya na siya ang nag-utos sa mga paninira dito sa karinderya. Napatulala si Isabel. Ito na ang sandata na tatapos sa lahat. Ang sariling salita ni Marco ang siyang magiging hatol sa kanya. Gamitin mo yan, sabi ni Stella. Tumatayo na. Durugin mo siya. Para sa akin at para sa'yo. Saan ka pupunta? Tanong ni Isabel. Lalayo. Sagot ni Stella. Pinupunasan ang kanyang mga luha. Magsisimula ulit, tulad mo. Naglakad si Stella palabas ng pinto at nawala sa dilim ng gabi. Iniwan ang isang katahimikan at isang maliit na recorder na naglalaman ng katotohanan. Dinampot ni Isabel ang recorder. Ang bigat nito sa kanyang palad,
ay parang bigat ng hustisya. Pag-uwi niya, hindi muna siya natulog. Pinakinggan niya ang recording. Bawat salita ni Marco ay parang lason. Ang pagtawa niya habang ikinukwento ang pagtataksil, ang kayabangan niya habang idinedetalye ang kanyang mga plano. Naramdaman niya ang galit, ang pandidiri. Pero kasabay nito, naramdaman niya ang isang kakaibang kapayapaan. Tapos na ang pag-iyak. Tapos na ang pagdududa sa sarili. Pagkatapos pakinggan ng lahat, pumasok si Isabel sa banyo. Binuksan niya ang gripo at hinayaang umagos ang malamig na tubig. Ibinuhos niya ito sa kanyang mukha, sa kanyang mga kamay, paulit-ulit, na para bang gusto niyang hugasan hindi lang ang dumi, kundi ang lahat ng alaala, ang lahat ng sakit, ang lahat ng bakas ni Marco sa kanyang buhay. Kinabukasan, dinala niya ang recorder kay Attorney Romero. Pinakinggan ng abogada ang recording. Isang maliit na ngiti ang unti-unting nabubuo sa kanyang mga labi. "This is it," sabi ni Attorney Romero. Ang mga matay nag-aapoy. "This is the nail in his coffin. May alas tayo, Isabel. Isang napakalakas na alas." Tumingin ito sa kanya. "Pero kailangan nating maghintay. Kailangan nating gamitin ito sa tamang-tamang panahon para sa pinakamalakas na epekto. Ang tanong na lang ay, kailan ang tamang panahon na yon?" Ang balita ng nalalapit na pagdinig sa korte ay mabilis na kumalat sa buong barangay. Ang kwento ni Isabel laban kay Marco ay naging parang isang teleserye na inaabangan ng lahat. Ngunit sa halip na maging sentro ng tsismis sa negatibong paraan, si Isabel ay naging simbolo ng katatagan. Ang kanyang karinderya ay hindi na lang isang kainan. Ito ay naging isang testamento ng kanyang pagbangon. Dahil dito, sa isang pagpupulong ng mga opisyal ng barangay para sa nalalapit na pista ng kanilang patron, isang mungkahi ang lumabas mula mismo kay Kapitan De Los Santos. Bakit hindi natin bigyan ng parangal ang isa sa mga pinakabagong miyembro ng ating komunidad? Sabi ng kapitan. Isang taong nagpakita ng lakas ng loob at nagbigay ng bagong buhay sa isang negosyong dati ay patay na. At para gawin itong mas espesyal, bakit hindi natin hilingin sa tindahan ni Aling Nelia na siyang maging opisyal na caterer para sa handaan sa plaza sa araw ng pista? Ang mungkahi ay sinang-ayunan ng lahat. Nang ibalita ito kay Isabel at Aling Nelia, halos hindi sila makapaniwala. Ito ay isang malaking karangalan, isang pagkilala mula sa komunidad na kumupkop sa kanila. Ibig sabihin nito, daan-daang tao ang titikim ng kanilang luto. Ito na ang pagkakataon nilang patunayan ang kanilang husay sa lahat. Ang mga sumunod na linggo ay naging abala. Si Don Rafael, bilang business partner, ay nagpadala ng karagdagang pondo para sa mga bagong kasangkapan at sapat na sangkap. Si Nanay Elena, kasama ang ilan pang mga babae sa kanilang lugar, ay nag-volunteer na tumulong sa paghahanda. Ang karinderya ay naging isang masayang pugad ng pagtutulungan. Si Isabel ang nasa sentro ng lahat. Siya ang gumawa ng menu, siya ang nag-asikaso ng budget, siya ang nangasiwa sa bawat detalye. Sa gitna ng pagod naramdaman niya ang isang klase ng ligaya na hindi kayang bilhin ng pera. Ang ligaya ng pagkakaroon ng layunin. Samantala, si Marco ay unti-unti nang nauubusan. Ang mga utang niya ay lumulobo. Ang mga kaibigan niya ay nagsisimula na siyang iwasan. At ang balita tungkol sa karangalan na ibibigay kay Isabel ay parang gasolinang ibinuhos sa nag-aapoy na niyang galit at inggit. Hindi siya makapapayag. Hindi pwedeng sa huli. Si Isabel pa ang magwawagi. Hindi pwedeng siya, si Marco Reyes ang maging talunan. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Isang malaking paraan para sirain si Isabel sa mismong araw ng tagumpay nito. Isang gabi, bisperas ng pista, tapos na ang lahat ng paghahanda. Ang malalaking kaldero ay puno na ng menudo at kaldereta. Nakahanda ng initin kinabukasan. Ang mga lechon manok ay nakamarinate na. Ang mga gulay para sa chop suey ay nahiwan at nakalagay sa malalaking lalagyan. Ang kusina ay malinis at tahimik na.
Salamat sa inyong lahat, sabi ni Isabel sa kanyang maliit na team. Magpahinga na tayong mabuti. Bukas, malaking araw. Umuwi si Isabel na pagod, ngunit masaya. Pagdating sa bahay ni Nanay Elena, isang di inaasahang bisita ang naghihintay sa kanya, ang kanyang ama. Si Don Rafael. Hindi ito pumasok. Nakatayo lang ito sa labas ng kanilang gate. Sa tabi ng kotse nito. Ito ang unang beses na pumunta ito sa lugar na yon. Papa? Gulat na tanong ni Isabel. Dumaan lang ako. Sabi nito, medyo hindi komportable. Para kumustahin ka. May inabot itong isang paper bag. Sa loob, isang bowl ng paborito niyang adobong puti. Galing ako sa kainan niyo kanina. Pag-amin nito. Hindi na ako nagpakita. Naka-takeout lang. Tumikim ito. Tumango. Mas masarap kaysa luto ng mama mo. Sabi nito. Isang bihirang papuri. Pagkatapos ay may halong sinseridad na sinabi, I'm proud of you, anak. Iyon lang. Pumasok na ito sa kotse at umalis. Pero ang mga salitang yon ay sapat na. Naramdaman ni Isabel ang luhang namumuo sa kanyang mga mata. Sa wakas, nakuha na niya ang pagkilala ng kanyang ama. Habang pauwi, hindi napansin ni Isabel ang isang anino sa kabilang kalsada. Isang lalaking nakatakip ang mukha na kanina pa nagmamasid. Nang mawala na ang kotse ni Don Rafael at makapasok na si Isabel sa loob, ang anino ay nagsimulang gumalaw. Tahimik itong lumapit sa likurang bahagi ng karinderya, kung saan ang bintana ng kusina ay may sira lamang na trangka. Kinabukasan, araw ng pista. Maagang-aga pa lang ay masayang nagtungo si Aling Nelia sa karinderya para simulan ang pag-iinit ng mga pagkain. Inaasahan niyang dadatnan doon si Isabel, ngunit nauna siya. Pagbukas niya ng pinto ng kusina, isang masangsang na amoy ang sumalubong sa kanya. Isang amoy na nakakasuka. Amoy ng panis, amoy ng buluok. Napatakip siya sa kanyang ilong. At nang buksan niya ang takip ng unang kaldero, ang kaldero ng menudo, halos masuka siya sa nakita. May mga uod. Sinilip niya ang iba pa. Ang kaldereta. Ang mga manok. Ang mga gulay. Lahat ay mayroon. Lahat ay sira. Lahat ay binaboy. Isang malakas, puno ng pangingilabot na sigaw ang kumawala mula sa lalamunan ni Aling Nelia. Isang sigaw na gumising sa buong kapitbahayan. Ilang oras na lang, magsisimula na ang pista at wala silang ihahain. Ang sigaw ni Aling Nelia ay parang isang kidlat na gumising sa umaga ng pista. Nang dumating si Isabel, halos manlambot ang kanyang mga tuhod sa nakita. Ang pinagpaguran nila ng ilang linggo, ang pangarap nila, ang tiwala ng buong barangay. Lahat ay naging isang mabahong, bulok na bangungot. Anong gagawin natin, Isabel? Umiiyak na tanong ni Aling Nelia. Wala na. Hiyang-hiya tayo sa buong bayan. Si Isabel ay nakatayo lang, nakatingin sa mga sirang pagkain. Isang pamilyar na pakiramdam ng pagkatalo ang nagsimulang gumapang sa kanya. Ito na ba yon? Ito na ba ang katapusan? Si Marco na ba ang nanalo? Ngunit habang tinititigan niya ang mga uod na gumagapang sa menudo, hindi pagkatalo ang kanyang naramdaman, kundi galit. Isang dalisay, nag-aapoy na galit. Hindi na siya iiyak. Hindi na siya magpapatalo. Hindi pa to tapos, mariing sabi niya. Ang bawat salita ay may bigat. Mabilis siyang kumilos. Tinawagan niya ang kanyang ama. Papa, kailangan ko ng tulong, hindi pera. Kailangan ko ng mga mata at tainga. Hindi na nagtanong si Don Rafael. Isang salita lang ang sagot nito. Akong bahala. Pagkatapos, hinarap ni Isabel ang mga kapitbahay na nagsimula ng mag-usisa dahil sa sigaw ni Aling Nelia. Sa halip na itago ang nangyari, sinabi niya ang totoo. Sinabotahe po kami, sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa galit, ngunit hindi sa takot.
Sinira po nila ang lahat ng pagkain para sa pista. Ngayon po, wala kaming maihahain. Ang mga mukha ng mga kapitbahay ay nagbago mula sa pag-uusisa tungo sa galit at awa. Walang hiya ang gumawa niyan, sabi ng isang ginang. Sa araw pa talaga ng pista. At doon, isang boses ang umangat sa lahat. Si Aling Marites, ang may-ari ng katabing sari-sari store. Kung walang ulam, abay gumawa tayo ng ulam. Isang ideya ang biglang nabuo. Sino ang may sobrang manok sa bakuran? Sigaw ng isa. Ako meron akong isang sakong bigas. Sagot ng isa pa. Yung mga gulay ko sa hardin, pwede nang anihin. At nagsimula ang isang himala. Isang himala ng bayanihan. Ang kusina ng karinderya ay muling napuno ng tao. Ngunit hindi lang sina Isabel at ang kanyang team. Ang mga nanay, mga lola, pati na ang ilang mga tatay na marunong magluto ay sama-samang kumilos. Ang isa ay naghihiwa ng sibuyas. Ang isa ay nagpapakulo ng manok. Ang isa ay nagsasaing sa malalaking kaldero. Ang dating kusina ng sindak ay naging isang sentro ng pagkakaisa. Nasa gitna ng lahat si Isabel, nagbibigay ng direksyon na parang isang general sa gitna ng digmaan. Ang galing niya sa pag-oorganisa na dati ginagamit lang niya sa mga party ni Marco ay ngayon nagsisilbi para sa isang mas malaking layunin. Habang abala sila, isang text ang natanggap ni Isabel mula sa kanyang ama. May nahuli kaming lalaki na nagtatangkang umalis ng bayan. Umuwi kagabi na amoy panis. Ayon sa kapitbahay, nasa bodega ko siya ngayon. Umaamin na. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Isabel. Ang bitag ay gumana. Makalipas ang 3 oras, sa pamamagitan ng pinagsama-samang lakas ng komunidad, isang bagong handaan ang nalikha. Hindi ito kasing grande ng orihinal na plano, ngunit mas espesyal. May adobong manok, tinolang may papaya, at ginataang gulay. Bawat putahe ay may sahog na pagmamahal at pagtutulungan. Sakto lang silang natapos nang magsimula na ang programa sa plaza. Nang tawagin ang pangalan ni Isabel para sa parangal, umakyat siya sa entablado, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang bayani ng kanilang maliit na komunidad. Pinasalamatan niya ang lahat. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Ang karangalan pong ito ay hindi para sa akin. Sabi niya, ito po ay para sa ating lahat. Para sa buong barangay na nagpatunay na sa gitna ng kadiliman, laging mananaig ang liwanag ng pagkakaisa. Nagpalakpakan ang mga tao, ngunit sa gitna ng palakpakan, isang pamilyar na boses ang pumailan lang mula sa likuran. Isang magandang palabas, Isabel. Isang napakagaling na actress. Lahat ay napalingon. Doon, naglalakad papunta sa entablado, ay si Marco. May hawak siyang mikropono na tila inagaw niya sa MC. Ang mukha niya ay puno ng mapanuyang ngiti. Napatigil ang lahat. Ang musika ay huminto. Ang hangin ay puno ng tensyon. Akala ni Isabel ay tapos na ang laban. Ngunit ngayon niya napagtanto. Nagsisimula pa lang pala ang tunay na pagsabog. Umakyat si Marco sa entablado na parang isang artista na handang ibigay ang pinakamagaling niyang pagganap. Ngumiti siya sa mga tao, isang ngangiting kaakit-akit at puno ng pagkukunwari. Mga kababayan, malakas niyang sabi sa mikropono. Nakakatuwang makita ang paghanga ninyo sa aking asawa. Tunay ngang napakagaling niya. Magaling siyang magluto at mas magaling siyang magsinungaling. Isang bulungan ng pagkalito ang kumalat sa mga tao. Ang totoo, pagpapatuloy ni Marco, ang boses ay puno ng pekeng awa. Ay ako ang tunay na biktima rito. Iniwan niya ako para sa kanyang karera. Sabi niya, ginagawang parang isang maruming salita ang karera. Pinabayaan niya ang aming anak para lang magbenta ng ulam sa kanto. At ngayong gabi, ano itong nalaman ko? Siya pa mismo ang nag-utos na sirain ang sarili niyang handa.
para lang makuha ang awa ninyo, para palabasin na ako ang masama. Isang malakas na ang narinig mula sa mga tao. Ang akusasyon ay napakabigat, napakawalang hiya, na ang iba ay nagsimulang mag-alinlangan. Nakatayo lang si Isabel, nakatingin kay Marco. Hindi siya nagsalita. Hinayaan niya itong ilabas ang lahat ng kamandag. Hinayaan niya itong hukayin ang sarili nitong libingan. Kaya narito ako, sabi ni Marco. Ang boses ay tila naiiyak na. Para suyuin siyang muli. Isabel, mahal ko. Tama na ang palabas na ito. Umuwi ka na sa akin. Patawarin mo na ako kung nagkulang man ako. Pero huwag mong idamay ang buong barangay sa drama mo. Tapos na siyang magsalita. Tumingin siya kay Isabel. Naghihintay na masira ito, umiyak o magwala. Ngunit si Isabel ay kalmado lang. Dahan-dahan siyang lumapit sa MC at may ibinulong. Tumango ang MC at may sinenyasan sa technical booth. Biglang umilaw ang isang malaking puting screen sa likod ng entablado na inihanda kanina para sa isang audio-visual presentation tungkol sa kasaysayan ng barangay. Ngunit hindi kasaysayan ang lumabas. Ang lumabas ay ang mukha ng isang lalaking bugbog sarado at umiiyak. Ang lalaking nahuli ng mga tauhan ni Don Rafael, ang lalaking sumira sa mga pagkain. Inutusan lang po ako, sabi ng lalaki sa video. Ang boses ay nanginginig. Si Sir Marco Reyes po ang nag-utos sa akin. Binayaran niya ako para sirain ang mga pagkain. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig mula sa mga manonood. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Pero hindi pa tapos. Pagkatapos ng video, isang audio recording naman ang umalingaw-ngaw sa buong plaza. Isang pamilyar na boses. Ang boses ni Marco. Ha ha ha! Akala niya siguro kaya niya nang wala ako. Tanga! Plinano ko ang lahat mga tol. Ang kunin ng pera. Ang kunin ng bata. Para sa huli, sa akin pa rin siya gagapang pabalik. Konting drama lang yan. Babalik din yan. Ang boses ni Stella ay sumunod. Marco, hindi ba't sobra na yan? At ang sagot ni Marco, malinaw at malutong para marinig ng lahat, ang siyang nagsilbing huling pako sa kanyang ataol. Walang sobra-sobra pagdating sa pagkuha ng gusto mo, at ang gusto ko, ang pera ng pamilya niya. Siya, isa lang siyang hagdanan, isang tangang hagdanan. Nang matapos ang recording, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong plaza. Walang ni isang kumikibo. Lahat ng mga mata, daan-daang pares ng mata, ay nakatutok sa isang tao lamang. Kay Marco, ang mga matang iyon ay hindi na nag-aalinlangan. Ang mga iyon ay puno ng pandidiri, puno ng galit. Isang matandang babae mula sa audience ang unang sumigaw. Walang hiya! Sinundan ito ng isa pa. Demonyo! At isa pa, palayasin yan dito. Ang katahimikan ay naging isang sigaw ng galit mula sa buong komunidad. Ang mga tao ay nagsimulang tumayo. Ang kanilang mga mukha ay nag-aalab, ang kahihiyan, ang ultimong parusa sa kanilang kultura. Hindi ito pisikal na sakit, kundi ang pagkasira ng iyong pagkatao sa harap ng lahat. Hiya. Si Marco ay nakatayo lang na parang isang estatwa, namumutla. Ang kanyang mga plano, ang kanyang kayabangan, lahat ay gumuho sa isang iglap. Hindi nagsalita si Isabel, hindi na kailangan. Ang komunidad na ang nagsalita para sa kanya. Lumapit siya kay Marco, hindi galit, hindi masaya, kundi awa. Awa para sa isang taong ang kaluluwa ay sira na. Pagkatapos ay tinalikuran niya ito. Naglakad siya papalapit sa kanyang anak na si Leo na nasa pangangalaga ni Nanay Elena sa gilid ng entablado at niyakap ito ng mahigpit. Sumunod si Don Rafael at ipinatong ang kamay sa kanyang balikat. Ang kanyang pamilya, buo na ulit. Nang makita ni Marco ang eksenang iyon, ang pamilyang buo na wala siya. Doon siya tuluyang nasira. Sa gitna ng mga sigaw at pangungutya, isang matikas na figura ang umakyat sa entablado.
Si Don Rafael. Lumapit ito kay Marco na ngayon ay nanginginig na sa takot. Hindi ito sumigaw. Bumulong lang ito sa tainga ni Marco. Sapat lang para marinig nilang dalawa. Huwag ka nang magpapakita sa anak at apo ko. Ang bawat salita ay may bigat ng isang sumpang hindi na mababali. Pagkatapos noon, si Marco ay parang isang multo na naglakad pababa ng entablado. Walang lumingon sa kanya, walang kumausap. Ang mga tao ay humahawi para bigyan siya ng daan, na para bang siya ay isang ketongin na ayaw nilang madikitan. Naglakad siya papalayo, papalabas ng plaza, at nawala sa dilim ng gabi, dala-dala ang isang bigat na habang buhay niyang papasanin. Ang kahihiyang, hindi na mabubura. Lumipas ang 6 na buwan, ang ingay ng pista ay matagal nang napalitan ng pamilyar na himig, ng pang-araw-araw na buhay. Ngunit para kay Isabel, bawat umaga ay bago. Ang tindahan ni Aling Nelia ay hindi na isang simpleng karinderya. Isa na itong maliit, ngunit kilalang restaurant na pinangalanan nilang Silungan. Isang lugar na hindi lang naghahain ng masarap na pagkain, kundi nagbibigay din ng kanlungan para sa mga pusong pagod at nagugutom. Si Isabel at si Aling Nelia ay hindi na lang magkasosyo. Sila na ay parang tunay na mag-ina. Ang kaso sa korte ay hindi na natuloy. Matapos ang kahihiyan sa pista, tuluyang nawala si Marco. Binitiwan niya ang petisyon para sa custody at pumirma sa anumang papeles na inilatag sa harap niya. May mga balitang nagsasabing umalis na siya ng bansa, dala ang anumang natitira sa kanyang yaman at dangal. Si Stella naman ay hindi na rin nila narinig pa. Para kay Isabel, sila ay mga multo na lang ng nakaraan, mga alaalang unti-unti nang nililipas ng panahon. Ang relasyon ni Isabel sa kanyang ama ay tuluyan ng nahilom. Si Don Rafael ay naging regular na bisita sa silungan, hindi bilang may-ari, kundi bilang isang mapagmahal na lolo. Tuwing hapon, sinusundo niya si Leo mula sa eskwelahan, at ang dalawa ay masayang maglalaro sa plaza habang hinihintay matapos si Isabel sa trabaho. Ang dating malamig na pader sa pagitan ng mag-ama ay napalitan na ng tulay ng pag-unawa at respeto. Isang hapon, habang naghahanda si Isabel para sa pagsasara ng restaurant, pinapanood niya si Leo na masayang naglalaro kasama ang kanyang lolo sa di kalayuan. Lumapit sa kanya si Nanay Elena, nag-abot ng isang tasa ng mainit na tsa. "Payapa ka na, anak," sabi ng matanda. Hindi ito isang tanong, kundi isang pahayag. Ngumiti si Isabel, isang tunay at panatag na ngiti. "Opo, Nay. Payapa na." Napatawad mo na ba siya? Sandaling nag-isip si Isabel. Tumingin siya sa malayo, sa papalubog na araw. "Ang totoo po, Nay, hindi ko na siya iniisip." "Pero napatawad mo na ba?" Huminga ng malalim si Isabel. "Opo, pero hindi para sa kanya." Tumingin siya sa kanyang mga kamay na dati malambot at walang kalyo. Ngayon ay may bakas na ng pagod at pagsusumikap. "Pinatawad ko na po ang sarili ko. Pinatawad ko ang sarili ko dahil hinayaan kong mawala ang pagkatao ko para sa maling tao. Pinatawad ko ang sarili ko sa pagiging bulag. At sa pagpapatawad na yon, doon ko po natagpuan ang kapayapaan." Sa sandaling iyon, tumakbo papalapit si Leo. May dalang isang maliit na bulaklak na pinitas niya mula sa hardin ng plaza. "Mami, para sa'yo po," sabi ng bata. Ang mga matay nagniningning. Yumuko si Isabel at niyakap ng mahigpit ang anak. "Salamat, anak ko." "Mami, masaya ka na po?" tanong ni Leo. Ang inosenteng tanong na minsan nang sumira sa kanyang puso. Ngayon, ang sagot ay madali na lang. Hinalikan niya ang noo ng anak, inamoy ang buhok nito. Tumingin siya sa paligid, sa kanyang restaurant, sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang ama at sa kanyang anak. Ito ang mundong binuo niya mula sa abo ng kanyang nakaraan. Ito ang kanyang tagumpay. "Oo, anak," sagot niya. Ang boses ay puno ng init at katiyakan. "Payapa na si Mami at masayang masaya."
Sa paglubog ng araw, sa harap ng munting silungan na itinayo niya, natagpuan ni Isabel ang kanyang bagong umaga.